So, hello guys! Welcome ulit sa ating channel, Grammarian Rivera, and creative nonfiction pa rin po tayo. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share, or mag-comment sa ating mga video lessons. Today, ang topic natin ay literary journalism or reportage. No? And as defined, it is the creative nonfiction form closest to newspaper and magazine writing, as it is fact-driven and requires research and often interviews. And it is sometimes called narrative journalism. So yes, literary journalism is sometimes called narrative journalism. Ayun ang other name niya. Kasi ang style niya is presenting true stories in a more narrative way, no? Using storytelling techniques to create a fascinating and personal form of journalism. Also, literary journalism is similar to and sometimes po pwede siyang mag-overlap with sa personal essay na tinatawag. Po pwede rin namang travel writing, no? O kaya naman mga long form of journalism. It is important to note guys na literary journalism kadalasan pinapasok na yung mga writer sa kwento via first person narration or first POV. Or sa ibang salita, sila yung bida, no? Pero pwede rin naman na third person limited point of view ang magiging approach niya, no? Kung saan parang ina-allow yung mga readers, no, to immerse themselves in the story. So, it is like na yung literary journalism tends to stay away from the mysterious, no, authoritative, omniscient narration, no, kung saan ganun yung mga karamihan or most of the news report, no? Kasi 'di ba, serious ang type ng mga straight news. But like traditional newsroom journalism, no? Sa narrative journalism, gumagamit ng mga interviews, mga research, no, para i-investigate, mag-profiling, and i-report yung tungkol sa topic. Nagkakaiba na lang siguro sa paraan kung paano ang pag-present, no? Pero again, hindi tulad ng mga typical na news media which can be very dry, no, or sobrang serious ang atake. Ang literary journalism, gumagamit siya ng mga engaging writing style, no, to craft memorable stories. So, yon. This time, dumako tayo on how we can write literary journalism or reportage. And the first step is select a topic. Sabi dito, write about any popular topics that allows you to write intimately and to dramatize the story. So, yes guys, we can write about anything, no? Parang feature lang siya. Sabi nga, anything under the sun. As in, any popular topics po pwede. Kabilang dito yung adventure, pwede dito yung biography, no? Business, crime story, family saga, mga ganyan, no? Pwede rin yung history or kasaysayan. Pwedeng pop culture, science and technology, yes, SciTech, or the science and technology, which is isa sa mga category sa mga campus journalism, is a sample of literary journalism or reportage. No? Pwede rin yung sports, yan, and travel. Pero before writing, guys, we need to ask ourselves of the following questions. Ne? Just like, what type of lead do I wish to use? No? Anong lead ba ang gusto nating gamitin. Kasi yun ang magka-catch ng attention ng ating readers. Critical yun na part, no? Tatandaan natin yan. We also have to ask ourselves, what is the story all about? No? Tungkol saan ang magiging kwento. Like, usapan ito ngayon ng angulo. Even sa mga contest, ganun naman, no? Pagandahan lang ng angulo. And what are the themes? Ano bang tema o iikutan ng kwento natin? Pwedeng you revolve sa central theme or mag-create ka ng mga sub-themes, no? May video tayo nito about creating themes, no? And then, what major points do I wish to make? So, mahalaga din to na i-take note natin yung mga points or areas na we want to explore. Minsan kasi, hindi porke about family and topic, you simply tell ang family composition, like ilan sila, mahirap lang ba sila, why not think out of the box, sabi nga, no? Kasi pwede mo itong hugutan about sa issue ng family planning, pwedeng the child labor, kung hindi na nag-aaral yung in-interview mo ngayon, no? Or yung mga bata na involved doon sa family, tapos nagtatrabaho na pala sila sa murang edad nila na yon, no? Something like that. Or baka yung landas ng mga magulang ay literal na sinundan ng mga anak nila, no? Like nag-asawa din ng maaga. Pwedeng ayun naman yung kuhanin mong angulo ngayon. So, other question could be, what facts do I have? No? What facts do I still need? Kailangan din natin i-assess kung anong facts na ang meron tayo at ano pa ang kailangan natin, no? Para iyon ang hanapin natin, di ba?
And are my facts verifiable? So dito papasok tayo tawag nating fact-checking. Lalo pa sa panahon ngayon, no? Madaming mga tinatawag na hoax, fake news. Punta tayo sa mga reliable sources dapat lagi. Then, who have I interviewed? No? Who must I still interview? So, check rin natin sino na ba yung mga napagtanungan natin at kung sino pa yung mga dapat nating tanungin, no? O yung mga kailangan nating i-interview for more viewpoints, no? Hindi pwedeng isang point of view lang tapos i-generalize na natin ang results or magiging conclusive na tayo. And then the question also is, how do I want to organize that easy, the topics, gano'n, no? Gusto ba natin ng chronological order? Gusto ba natin ng logical order? So, pag-isipan natin yon agad-agad, no? Yung structure, kung magiging topical ba tayo, ayun nga, chronological, based on the time, kung paano naganap yung mga eksena sa buhay niya, po pwede namang logical, or parang argumentative, no? Yung tipong, nagbibigay tayo ng mga facts and opinions, gano'n. Pwede rin naman yung mga may flashback, effective pa rin naman yung mga yan. And then, what are my own views on the topic? And how do I wish to incorporate my views into the piece, no, or the essay itself? And ikaw mismo, yung personal views mo, nagmamatter yung mga yon, no? Kasi it intensifies yung mood ng story. And most often, kung strong ang pagkakalatag mo ng opinions mo or ng views mo, you can persuade them. So, mahalaga sila. Next, guys, is research your topic. Ang sabi dito, collect the facts for your story and the best approach is to use personal reportage. And to do that, so you can observe muna yung about sa person, sa event, o kaya naman yung experience itself. Tapos, syempre, magna-notes tayo kasi pwede natin makalimutan yung mga information na mahalaga pag hindi natin sila sinulat. Diba? Then, mag-interview na tayo ng mga subject matter experts. Syempre, dapat yung mga may alam talaga doon sa field na iyon, no? Hindi pwedeng putyo-putyo lang. Like, if about sa sakit yan, we have to consult doctors, nurses, medical practitioners. Kung about naman sa building, sa design, so pwede nating tanungin yung mga engineers, architects, no? Kung about naman sa presyo ng mga bilihin, like inflation na issue, ganyan, no? We can seek the expertise of the economists. Tapos, syempre, magti-take down notes ulit tayo, no? Ng mga questions na gusto nating i-ask, no? And pag mag-start na, pwede tayong mag-tape recorder, pero dapat ipagpapaalam natin para legal and ethical. Though may mga hindi pumapayag, wala tayong magagawa doon, pero kadalasan naman pumapayag. And it is our duty na siguraduhin lang natin maging confidential yung mga information na shinare nila sa atin. Kasi pag nasira yung tiwala na sa atin, baka wala na talagang magpa-interview. So, patay tayo doon sa part na yun, no? And of course, we have to immerse ourselves in the story. Sa ibang salita, ang ibig sabihin nun, we have to live their experiences. For instance, 'di ba, yung writer na si George Plimpton, 'di ba? Habang sinusulat niya yung Paper Lion, talagang finil niya, no? He lived as a football player for a while, no? So, gusto niya kasi siyempre maisulat ng maayos, no? At mahusay yung literary reportage niya. So, ganun yung ginawa niya. So, tayo rin, we have to feel, no? Kung ano man yung mga ginagawa nila. That is the sense of empathy, no? Para maramdaman natin. Like kung nanonood tayo ng mga documentaries ni na Cara David at ni na Atom Araujo, ayan, yung mga magagaling na journalists, even Jessica Soho, no, among others, makikita natin na ginagawa nila yung ginagawa din ng mga subjects nila. Like kung kailangan nila lumusong sa putikan, napanood yung gintong putik ni Cara David, ginawa niya yun, no? Kumakain din sila ng mga unusual na food, kagaya ni Atom, di ba, yung mga superworms. And of course, sa paraan kasing yun, doon lang sila makakapagkwento ng mahusay, no? Doon lang nila perfectly ma-describe ang lahat. Kasi sabi nga, di ba, experience is the best teacher. Also, ang pwede pa natin gawin is use the richness of the library. Guys, we have to keep reading relevant books, no? Magazine articles, mga newspaper clippings. At syempre, huwag natin kakalimutan lagi yung mag-take down notes, no? Kasi hindi pwedeng hindi tayo makalimot. And huwag tayong masasatisfied sa isang source lang. Okay na mag-cross-referencing tayo lagi para mas updated at accurate yung ating details na ipe-present. We can also conduct a search of the topic sa Google, no? Sabi nga, lahat ng information ngayon is one click away na lang. And ang kailangan natin gawin is huwag tayong tamarin. And we can start by conducting a search on the web to see what has been written about sa subject na ifo-focus natin. Tapos, dadagdagan na lang natin ton, no? Kung ano man yung kulang pa, no? Through other sources or references.
Tapos syempre mahalaga na we complete the primary research. Ang helpful na pwede natin gawin is to begin using primary sources, no? O yung mga records na created or naging bahagi na nung certain event na iyon, no? Or nung certain na crisis or time period pa na iyon. Halimbawa, mga liham or letters, mga diary, mga personal journal, no? Government records, governmental report, lahat ng yan is good kasi they will give you first-hand information, no? Sa usapang observation, so ang pwede natin maging technique ay, ayun, i-observe muna natin lagi si subject. Tapos, pwede nating pagtuunan ng pansin, ano yung sinusuot niya, what is our subject wearing, what is our subject saying, ano mga sinasabi niya. Kasi at one point, mahalaga na may mga i-quote tayong part, no, from him or her. Tapos, how is our subject behaving, paano siya kumilos, manamit, magsalita, no? And we can always immerse ourselves, no, in the story kasi by becoming a participant. At iyon nga, sabi ko, 'di ba? Lagi nating i-try kung ano yung ginagawa nila mismo, no? Sa interview part naman, dapat makahanap tayo ng interesting quotation mula kay subject matter expert, no? Hindi tayo pwedeng maggaling-galingan lang, no? Ayan. Mas maganda kung saan lang mismo nanggaling yung ganon, no? Kasi syempre, ang makakabasa niyan is public. Eh kung ginawa-gawa mo lang yon, na-mislead pa sila, di ba? And that is one way also para ma-capture natin ang interest ni reader. No? Ang mga tips na pwede natin gawin pa ay pwede nga tayong maglista ng mga quotations, no? I mean questions na pwede nating ibato sa kanila. Okay lang naman na hindi on the spot, naka-prepared na. Yung iba, ganun yung gusto nila. No? Kasi pwede silang makapag-prepare ng isasagot nila. And on our part, maiwasan na rin naman natin ma-mental block, no? Or yung mga questions natin is lumiko, hindi ma-target yung intended. No? Siyempre dapat huwag na nagkakalimutan yung mga pen and paper natin, no? Or the best nga is magpaalam tayo na ita-tape record natin yung ating interview sa kanila, no? Pero kung hindi, ayun nga lang, hassle nga lang sa pagsusulat, no? Siyempre hindi mo siyang patigilin para makasabay ka minsan sa pagsusulat sa kanya. Pero kung gawa ng paraan, magpaalam lang talaga. And of course, we have to save the toughest question lagi pag nag-i-interview tayo sa dulo. Yung parang pinaka-provoking sa lahat, no? Yung pinakamahirap na question, ibato natin yan sa dulo. Huwag sa simula pa lang. Kasi baka ma-discourage agad sila. Yung hirap-hirap ng mga questions. Diba? Sa dulo na lang natin yon. At least medyo nakapag-warm up na sila din doon. Kasi pag inuna natin iyon, po pwedeng hindi sila magpatuloy, no? And syempre sa dulo, it adds the intensity din sa kwento. No? At pinakamalaga sa lahat, pag nag-interview tayo, huwag tayong mag-fabricate ng mga quotations. Mahalaga na hindi gawa-gawa yung mga quotes, no? Or sinabi ng mga interview. As much as possible, make them legit. Ayun. So third one naman is use dramatic scenes. So napaka-importante dito, no? Sasabi kasi dyan, incorporate the technique of scene building or show the reader, don't tell them what happened. Napaka-importante ng scene building at hindi ito basta-basta yung parang sa mga kwento na common kwento na narrative summary na merong generalized time, may mga events na mag-unfold, description ng mga people or characters. Hindi siya yung exposition part or simula ng kwento na nai-imagine natin kung saan ine-explain and ina-analyze yung mga bagay-bagay, and lalong hindi siya voice over ni narrator kung saan ini-interpret niya yung mga experiences ng mga tauhan. Ang sinasabi dito na scene building, guys, ito yung kung saan ang writer ay nire-recreate niya yung event or experience sa utak or isip ni reader, no? Parang binubuhay niya yung dream or pangarap in the mind ni reader. Para itong scene from a film, eksena na nag-take place in a specific place at a particular time. Ganon. Hindi yung basta isang araw sa gawing iyon, banda roon, no? Kasi non-fiction tayo no? Kaya dapat factual, given or stated agad ang mismong lugar at oras ng pinangyarihan. There should be both action and dialogue din, kung saan pwede na tayong magpasok dito ng mga confrontation scenes, ayan, no? Mga problema, mga action and reaction ng mga tao. Basta may interaction pa, ganun, no? Not always naman na may mga lines. Pero madalas kasi, di ba, sa isang scene or event na nangyari sa buhay ng isang tao, no, meron naman talaga mga dialogues like important comments, mga conversations na worth to include kasi it can spice up the narrative, no? Pero yes, meron pa rin yung structure na exposition, parang gano'n, no? Rising action, climax,
kagaya sa mga other literary pieces. Pero, yun nga lang, dito sa literary journalism or reportage, yung mga elements na ito ay may separate attention sila, no, na nakukuha. And the last one is include a lead, content, and ending. Ang sabi, your story needs a lead to persuade the reader to read the essay, so you must write a hook. No? Whether we write about a person, place, event, idea, no, ang story ay kailangan na may lead. No? Lead ang tawag sa parang pinaka-introduction natin. No? Kasi journalism yan di ba? Reportage yan. Sabi nga, lead ang tawag lagi doon na magsasabi sa mga readers natin about sa purpose ng sulatin at bakit kailangan nilang basahin or mabasa yung sinulat natin. Sa lead, dapat ma-persuade na natin agad si reader to read the story. So, we must write a hook, sabi nga dito, no? And to make it can be quotation, pwede tayong gumamit ng mga kasabihan, po pwedeng mga interesting fact or trivia, no? Po pwede ring mga research findings like statistics, ganyan, no? Question, basta yung question, rhetorical sana siya, no? Po pwedeng mga provoking questions, ganyan. Anecdote, ayan. At kung ano-ano pang mga techniques. Sa body naman, we can write about the important facts as support to the lead. Parang ito yung magsisilbi ngayon na explanation, no? Or elaboration ng kwento. Kasi, syempre dito pa lang tayo pwedeng magdagdag ng mga other information na essential naman. Pwede tayong magdagdag ng personal opinion, mga naiisip natin or thoughts, at saka mga personal feelings, no? At mainam lagi na gumamit ng mga literary devices, lalo mga imagery, mga metaphor, simile, personification, at iba pang mga applicable. Tapos huwag tayong mawawala sa goal natin na ma-inform at ma-enlighten ng mga readers. Kaya napakahalaga na ma-hook natin sila, lead pa lang, para tapusin nila yung ating sinulat. Tapos pwede nating ma-organize ang mga points natin or information na isasama, no? Either in chronological or logical order. Ngayon, if longer ang isusulat natin, we can organize the ideas by topics or yung tinatawag na topical naman. And yeah, pwede tayong maglagay ng headings or sub-headings. Pagdating sa conclusion, mag-iwan tayo ngayon ng mga important point or reminder. No? Kasi ang conclusion lagi siyang parang call to action Para hindi naman magmukhang nakahang si na reader na, so what? Naman ang sense ng essay na ito. No? Ano yung pinaglalaban ni writer? So, always remember na our goal is not to preach also, hindi para manaremon, no? But to entertain, inform, and enlighten them. Gawin nating maliwanag ang mga bagay-bagay para sa kanila, lalo kung science journalism ang ginagawa natin. Advisable na yung mga technical terms ay binibigyan natin ng mas mababaw na katumbas para mas maintindihan kahit na common or ordinary citizen. Sabi nga, even the magtataho or magbabalot can understand ano ang ating sinulat. At isa na namang video ang ating natapos. Salamat sa pagsubaybay at pagsama sa akin. Sa susunod ulit at nawain natuto kayo today. No? Huwag kalimutang i-like, share, and comment ang video and channel natin. Sa susunod ulit guys na video lesson ay magkita-kita tayo. And goodbye guys!